Magandang araw po. Good morning. Ah, ako po ay masayang masaya dahil pwede po tayong magkaroon ng oras na pwedeng makinig sa salita po ng Diyos. And welcome po sa mga kasama po natin, lalo na po kay pinakamagandang tita at pinakadalagang tita. Welcome po sa Korea muli. Welcome back to Korea. And kay ano po ba? Reza and the rest of our members. Noong mga nakaraang araw, meron po tayong araw po ng kalayaan. Ano pong araw yon? Araw na nakalaya mula sa ng taga ng Espanyol. Okay, mga Kastil. Pero alam niyo po ba, ang araw na tunay na nakalaya ang bansang Pilipinas ay hindi po June 12. June 4. Pero ito po ay naideklara nung araw po ng June 12. Ganun din po sa Korea, 1945. Kami po ay nakalaya mula po sa mga mula sa mga Japanese. And meron siyang echo pwedeng tanggalin yung echo. Mula sa mga Japanese, yun ay Yu-Gi-Oh! June Hindi. 25. June 25. Yu-Gi-Oh! Parang ako rin nalilito rin sa araw ng kalayaan ng Korea. Anyways, araw ng nakalaya. I want to ask to everyone, when we say nakalaya, araw ng kalayaan, ibig sabihin, dati po tayo ay nabibilang bilang isang alipin man or nabibilang sa pagkailalim ng isang bagay. So, alipin sa madaling salita. Tayo po ay naging alipin ng ano? Hindi. Siyempre, kasalanan. Ang gusto ko pong sabihin ay, naging alipin saan ba? Minsan naging alipin sa lapi. Alipin sa... Kanino ba nagiging alipin? Tanongin mo natin si Chef. Alipin sa... si Kuya Ja? Ay, sa lapi. So, kunyari ako ay alipin sa salapi. Kunyari, nagtatrabaho ako. Gusto ko magpahinga pero kailangan ko pang magmakawa na, pwede niyo po ba akong payagan? Ibig sabihin, hindi ka malaya Tama po ba? Kailangan pagka mag-leave ka, pwede niyo po ba akong payagan? Gusto ko po mag-leave sana na ganito. Pero madalas, minsan pinapayagan, minsan hindi. So, alipin ng salapi. Alipin pa na sister? Alipin ng katamaran. Pwede rin. Kailangan ko ng gumising. Kailangan ko ng Pero minsan tinatamad. Si Isel, naging alipin ng Alipin ng? Wala. Ibig sabihin, hindi ka, never naging alipin kahit sa anong bagay. Ibig sabihin, malayang-malaya. Ako rin, naging alipin. Naging alipin ni Hayun. Ganun din po ba pag kami mga bata? Hindi pwedeng maging malaya Kunyari, oy pre, tara, labas tayo. Hindi ako pwede kasi kailangan kong bantayan yung anak ko Ibig sabihin, hindi na yung buhay ay katulad ng dati. Tapos kunyari, ngayon single, malayo pwedeng mag-ikot-ikot, maglakad siya. Pero pagka nag-asawa na, you belong to your wife or to your husband. Hindi pwede maging malaya, di ba? So kailangan meron mo na approval,
permission ng asawa. Tama ba, sister? Alipin ng asawa. Kaya, laging pinagmamasdan, pinapakiramdaman. Pwede kaya. Pero, araw ng kalayaan. Nakalaya. Kung gano'n, dati na ikaw ay naging ilalim ng isang bagay, ngayon malaya na. Gano'n po ba kasaya yung ganitong pakiramdam? So, ngayong araw, gusto ko pong i-continue yung ating message nung nakaraang linggo. Narinig niyo po ba yung mensahe po natin nung nakaraang linggo? Although, meron man pong hindi nakapunta at meron pong nakapunta. Pero, you can still watch our message through live. Nakaraang linggo, ibinahagi po natin yung mensahe po na about sa kayamanan. Everyone, can you say, kayamanan? Nasaan ba yung aking kayamanan? So, where do we need to invest? We need to be wise. Where to invest? Tama po ba? Kasi yung isa po nating kasama, kahapon, bagong member lang, kumbaga, bagong bisita. Sabi niya, Pastor, matagal na po ako dito sa Korea, pero maraming beses ako po ay na-scam. Mahigit 3 million na po. Malaki o malit? Malaki. Kaya Pastor, sana ako po ay magabayan niyo po ng mabuti. Kasi siya ay pumunta po dito para sa renewal and extension of his visa. Sige, i-subscribe po namin. Kaya bang nagkakaroon ng ganong fellowship, itong si Kuya ay merong puso na, Pastor, matagal na panahon habang ako ay nasa Korea, hindi ko po nagamit ng wise ang aking pera. Alam niyo po ba ngayon, masaya po kayo dahil tumataas yung exchange rate ng peso? Yan. Yung 1 million ay umabot ng 40,000 pataas. Tama po ba? Pero ito ay actually hindi po maganda. Why? Let me explain you a little bit. Okay lang po ba sa inyo? So, bakit hindi siya maganda? Ibig sabihin, yung won, yung value ng won, hindi ibig sabihin yung value ng won ay tumataas. Yung value ng won, hindi ibig sabihin tumataas, kundi mas bumabagsak yung value ng peso. Ngayon yung won, bumabagsak din ng bumabagsak. Kaya mga after po ng, di ba, nagkaroon po dati ng martial law sa Korea. Pero yung martial law sa Korea, hindi po ibig sabihin martial law. Ano yun? Para imbestigahin itong Commission of Election. Meron din pong ganun sa Korea. Ang tawag po ay Songgwanwi. Songgwiwonhe. Commission of Election. Kasi sa loob po ng Commission of Election, maraming dayan. Ganun din po ba sa Pilipinas? Pero mas matindi sa Korea kasi yung Korea ay, di ba, sobrang mahigpit. Pero nakakalusot pa rin. Kaya this time, nung during election, naubusan ng balota. Balota po ba yung tawag doon sa papel? Never in the history pwedeng mangyari na maubusan ng balota. Sister, bumoto po ba kayo? Okay. Kasi yung isang boto ay napakahalaga eh. Pero meron pong mga tao na pumila pero hindi nakaboto. Kasi naubusan ng balota. Kaya ang daming mga tao nagkagulo. Because there is something problem inside of this Commission of Election. Kaya nung last year ba yon or last year, they investigate this Commission of Election. Pero sa Korea, hindi mo pwedeng lusubin kagad. So, etong dating president natin, nagsakripisyo. Alam niya na mapapahamak siya, but for the sake of the truth, kailangan malaman ng mga tao yung katotohanan. Nilusob niya yung Commission of Election during the martial law. Kasi meron siyang power and authority eh. Pero, almost 6 hours lang, di ba? Kung natuloy ito ng mga ilang hours, for sure, nakalkal niya lahat ng mga documents sa law, pero habang naka-hold, napatigil yung martial law. Now, to make the story short, doon bumagsak yung
currency. Kaya anong ginagawa ng karamihang mga Koreano? Lahat ng won nila, pinapapalit nila sa dollars. Ganon din po ba yung ginagawa ninyo? Okay. Let me share you a little tip. If you change, I check I tried just around 3 months ago. Yung difference niya ngayon at saka ngayon is almost umabot po ng 10만 won. 10만 won. So almost magkano sa peso? 4 to 5K pesos. Yung topic po natin is actually hindi po about pera. It's a part of this intro message. Okay? Diyan. So lahat ng mga Koreans, I will teach you there is another site. Okay? Ito talaga hindi dapat malaman ng mga maraming tao pero dahil mga special po kayo, I will share you, there is a site here in Korea wherein you can check pinakamurang palitan. Pinakamurang palitan. So, kunyari, magpapalit po kayo ng pera, you can check real time kung saan mura magpapalitan. Pero alam niyo bakit importante? Napakalaki ng difference. Kahit dyan sa tabi-tabi lang at saka doon sa pinakamura, almost more than 10만 won. Kung ganun, worth it ba pumunta doon? Kunyari, nasa Seoul yung palitan, worth it pumunta sa Seoul o hindi? Worth it kasi malaki yung difference, di ba? So, they change into dollars. And then the other people, they put into the bank. Kasi yung bangko, kumukuha din po sila ng interest. So, pagka naglagay po kayo ng pera sa bangko, ngayon, let me ask you, lahat po ba nang nilagay nyo sa bangko, tumutubo yung interest o hindi? Ha? Hindi, di ba? Okay. Meron pong bangko, pagka naglagay po kayo ng pera, para siyang damo, tumutubo. So, I tried. Almost manon in 1 month. Pero, hindi ko ginalaw. Meron pong ganun. Diyan. Another thing. Meron pong katulad sa Korea na pag-ibig. Alam niyo po yung pag-ibig. Maganda po yung pag-ibig in many ways. Pero may pros and cons. Kasi once na naglagay ka, hindi mo pwedeng i-take out hanggang matapos yung contract po ba yung tawag doon? Mga ilang years? Mga ilang years? 2 years? Sino po nagpapag-ibig sa inyo? 5 years, ma'am. May mga 5 years, 10 years, ganyan. Dito, same thing, around 3 years, if you put that amount, you know what will happen after 3 years? Tutubo po siya, di ba? Ang percentage is 7%, 2%, 3%, ganyan. Ito po ay umabos almost 35%. Kaya pagka after ng 3 years, kunyari yung nilagay mo sa loob ng 3 years is halimbawa 1 million, magiging 15 million. Pero hindi alam ng mga tao Naintindihan po ninyo? Hindi alam ng mga tao. Ako, alam ko, ang problema, wala akong pera. Gusto ko maglagay. Wala akong mailagay. Sayang naman. They are investing. So, meron mga kayo ito nag-invest. Another thing, may mga iba, hindi na sila bumibili ng kondo, lupa. Kasi yung kondo, laging nag-change because of the inflation. So, pwedeng tumaas, pwedeng mababa. Pero yung lupa, sa'yo yan Naintindihan ninyo? So, they invest to lupa and then after years, buy and sell. Parang real estate. Ganun din po sa Philippines, di ba? Hindi mo naman titiran, bibili ka lang ng bakanteng lote, tapos pagka tumaas, bebenta, tapos bibili. Meron po bang ganun sa inyo, ginagawa? Ganun din dito sa Korea. And then yung iba, gold. Meron po ba kayong ginto? Gintong puso lang. Baka may gold dyan kayo, tinatago nyo lang, hindi nyo pinapakita. Yung gold din, kasi yung gold po sa buong mundo ay bilang lang. Bilang lang. So, pagka lumipas yung oras, tumataas. Yung gold na binili po namin yung during first birthday ni Hayun. Kasi Korean tradition, bibili ka ng gold ring para sa bata pagka first year birthday.
Ewan ko kung magkano yung tinaas ngayon. So, kung that time, it's around 900,000, ngayon magiging mga around 1 million. 99. Where do you invest your money? This is what I want to share. Where do we invest our money? Siyempre, doon sa tayo ay pwedeng makapag-benefit. Tama po ba? You invest pero hindi naman tumubo. Lugi o hindi? Lugi. So, sabi nung isang sister sa akin, Pastor, ito po ang gusto kong gawin. Siyempre, maglalabas siya ng pera para magawa niyo yung project na yun. Sister, if you are going to do something, never do something na hindi mo ikaka-benefit. If it benefits you, bakit hindi? Naintindihan po ninyo? You know what the Bible is telling us. Huwag kayong mag-investigate. Let's open our Bible. Let's see. Matthew chapter 6, mula verse 19. Kung pwede po sa Tagalog o English Tagalog, maganda para mas maintindihan po natin. Matthew chapter 6, verse 19. Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa. Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Next. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa sabay-sabay saan? Sa langit. Na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doon hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Last, next. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang inyong puso. So where do we need to invest? That is what I want to share for today. Kaya kanina, di ba, sinabi ko, merong mga iba't ibang paraan. If up to now, kunyari may pumasok na pera sa inyo, kunyari Korean won, tas ipapadala nyo kagad sa Pilipinas, huwag po ganun. Po kayo. Kasi, ang yumayaman lang, pag sa ganitong proseso, ay yung mga remittance company. O baka ayaw na sa akin ng mga remittance company kasi sabi ko, wag ganito. Pero, if we are going to share different ways, mostly, $1 to $1. $1 to peso. Ang problema, paano nyo ipapadala yung $1, di ba? Hindi pwede. Not practical. So, kung gusto nyo diretso, so kailangan, parang remittance na lang para convenient. Pero kunyari ako, mag-iipon ako. I'm thinking, mag-iipon ako, mag-invest ako. Siguro, ang gagawin ko, ipunin ko muna. Papalit ako ng $1. And from $1, kahit saan ko ipapalit, kasi $1 yung pinakamalaking currency ngayon, sa ganitong paraan. At kahit mag-ipon mo ngayon ng $1, lumas man ang ilang taon, ilang buwan, hindi babagsak ang $1 eh. Naintindihan po ninyo? Pero ang sabi ng Biblia ay, huwag kayong maglagay ng kayamanan dito sa mundo na ito. Bakit? Ang kayamanan dito sa mundo na ito ay pwedeng manakaw, pwedeng mawala, pwedeng malugi. Hindi ang pera sa mundo na ito ay pwedeng tumagal. Kung ganun saan? Kayo ay maglagay at mag-ipon ng inyong kayamanan saan daw? Sa langit. Dahil doon ay yung pera ay hindi mawawala, hindi mananakaw, hindi lulipas. So kung nasaan ang kayamanan, ando doon ang puso natin. So, that is what I want to share for today's message. Last week, ibinahagi ko po about sa hari. So, isang hari pumunta sa malayong isla, ang tradisyon at culture ay ikaw ay magiging hari. They will treat you as a king. So, kunyari, si sister pumunta sa lugar na yon, ikaw ay hari eh. Si brother, pagka pumunta doon, ikaw ay magiging hari. Pagka ikaw naging hari, anong gusto mong gawin? Maganda pa
Pag ako naging hari, lahat kayo, bibigyan ko ng ayuda. Tapos, ano ba yun, di ba ngayon sa Jensen, meron pong lindol, meron pong baha. Para sa Jensen, we will rebuild. Oh. Tapos ano pa, di ba, maraming mga recent na naging tragedy sa Philippines. Yung basketball player na, ano ba to? Batang basketball player. Sige, para po sa inyo, magandang benefit para sa pamilya, para sa mga kapatid. Tapos sa ano pa, maraming mga pwedeng gawin pagka ikaw ay hari. Si Sister Chef, pagka ikaw ay naging hari, ano ang gusto mong gawin? You have the power and authority. What are you going to do? Maga? Okay. Si Sister, ikaw ay naging hari, ano ang gusto mong gawin? Mag-aral pa? Mag-aral. Mag-aral? Mangaral. Okay. Tiyan. Etong unang hari, nung siya ay dumating, ano ang ginawa niya? Yeah. Kain tayo. Ano bang gusto ninyo? Liempo, tara. Liempo tayo. Chicken tayo. Nung nakarang linggo, sabi ko sa kapatid ko, kasi yung kapatid ko dumating eh. Hana, pagka pumunta ka dito, dala ka ng Jollibee. Okay daw. Kaya ako masaya-masaya. Kasi gusto ng mga Pilipino, Jollibee burger. Nung pagdating niya sa airport, wala palang Jollibee dito. Alam ko mayroong Jollibee sa airport. Meron ba wala? Meron. Oh, meron. Ay, ikaw nakita ko na yung puso mo Ayaw mo lang magdala ng Jollibee Bibilihan ng Jollibee, bibilihan ng chicken. Sige, lahat ng gusto. Itong hari din, lahat ng gusto, kinain niya, in-enjoy niya. But the thing is, after 1 year, matatapos ang pagiging hari. Napakasaya maging hari, pero yung pagiging hari ay hindi habang buhay. No, that is an important thing. In our life, wala pong habang buhay. Amen? Lahat ng bagay dito ay lilipas Lahat ng bagay dito ay matatapos. Pati itong, kung ano man po yung bagay na pinagdadaanan po ninyo, masaya man, mahirap man, malungkot man, lahat ng bagay na ito ay lilipas din. Kung may sakit, yung sakit, lilipas din. Kung may lungkot, yung lungkot, lilipas din. Walang bagay na nananatili ng habang buhay. Alam ninyo, meron po kaming isang sister sa church. Namatay po yung asawa niya. Pero siya po ay matanda na mga 50 plus. Malungkot o hindi? Malungkot. Pero alam niyo, recently, itong sister ay pinakasal ulit Pinakasal ulit. Itong sister, sabi niya, hanggang mamatay, mabubuhay daw siya ng malungkot. Pero nung kinasal siya ulit, yung ngiti niya abot hanggang dito sa tenga Akala ko yung lungkot. Kasi, syempre malungkot talaga. Namatayan Tama po ba? Yung asawa mo namatay. Pero, ang matindi, siya ay meron pong anak na dalaga. 32 years old. Yung nanay, mga 50 plus, hindi ko po alam exactly. Yung nanay, ikinasal, kasabay ng kanyang anak din. Double celebration. Anak din kinasal, siya din kinasal muli. Kasi yung asawa, wala na Pwede siya mabuhay ng single forever. Pero malungkot daw Pero siya, sa biyaya, kinasal muli. Maganda o hindi? Maganda. Dito sa mundo, kahirapan man, kalungkutan man, kasakitan man, or kahit anong bagay, merong hangganan. Etong hari, after 1 year, natapos yung kanyang pagiging hari. Dumating yung barko, sinakay siya doon, bye-bye. Kaya yung next na hari, nung dumating siya, alam niya na, meron palang ganitong nangyari. Nung nakaraang hari, ganito pa lang yung nangyari. He know what's the history. Uulitin pa ba natin kung ano po yung nangyari sa nakaraan?
Kung alam natin yung history, ganito-ganito yung nangyari. Ay, kung ulitin ko tong ganito, sigurado, corrupt na naman ngayon. Sigurado, masisira na naman ngayon. Sigurado, babagsak na naman ngayon. I should never follow the past. Kung maganda yung nakaraan, bakit hindi? Pero kung hindi maganda yung nakaraan, ulitin pa ba natin? Hindi. Kaya itong hari nung narinig niya, matatapos pala yung 1 taon ko dito. Kung ganun, ano ba yung dapat kong gawin? Unang dating niya dito sa isla na ito, he didn't enjoy his life. He didn't eat what he wants. He didn't play what he wants to do. You know, what he did as a king, unang hari, unang araw, siya ay nagtrabaho eh. Anong ginawa niya? Magtayo kayo ng mansion doon sa kabilang isla. Nag-construction, nagtayo, nag-farm. Naintindihan po ba natin? Kaya, doon sa lugar na yun ay, doon siya nag-invest. Nag-invest siya sa lupa, nag-invest siya sa farm, sa building. Kayo mga tao, nagtataka eh, hari po kayo eh. Bakit kayo nagtatrabaho? Enjoy nyo yung buhay ninyo. Kainin nyo po yung gusto nyo. Hindi, wala akong oras sa ganyan. I have to work and work and work. Why? Because I know the day will come, my life will end here as a king. Kaya nung natapos na yung 1 taon niya, siya din ay pinaalis sa lugar na yan. Alam niyo, parehas na hari, pero iba yung puso nung sila ay umalis. Yung unang hari, nung siya ay umalis, ano ba yung nasa puso niya? Malungkot eh. Ay, nako. Nagsisisi, bakit ganun yung oras na pinalipas ko? Pero itong pangalawang hari, siya ay puso na merong natutuwa, nagagalak, merong pag-asa. Yung lugar na yon, pupuntahan ko na. Diyan ako nag-invest eh. Diyan ako nagtayo ng bahay eh. Diyan ako naglagay ng farm. Siguro, si Sister Dali, pagka natapos na yung dalagang buhay sa Korea, doon sa probinsya namin, meron kaming bahay doon. Meron kaming farm doon. Pagka umuwi ako, relax na lang ako doon. Kasi napagod ako for 40 years, for 30 years. Habang nagtatanim ng gulay. Ang saya ng buhay probinsya dito. Dito sa Korea, hindi pala habang buhay yung buhay ko. Pagka umuwi doon sa probinsya, merong mauwian, merong matutuloyan. Merong ganun pag-asa, wala. Mayroon. Anak, halik kayo dito. Oy, mga kapatid, halik kayo dito. Basta, bisita pa kayo dito sa amin, ha. Dalawin niyo po kami dito, ha. Merong puso na nagagalak. Merong puso na natutuwa, eh. Pero halimbawa lang, wala pong bahay, walang lupa, walang tanim, walang kahit ano. Pastor, huwag niyo po akong hanapin sa Pilipinas, ha. Halimbawa, si Kuya Jaja. Bago pa lang si Kuya Jaja, mga 1 taon. Pero, pagka mga 2 taon na, 3 taon na, Pastor, may nakita po ako magandang lugar dito sa amin. Bumili po ako ng lupa dito. Tinatayo na po namin yung bahay namin dito, Pastor. Pagka ako po ay natapos, uwi po ako dito, tapos dito po ako. Pastor, dalaw po kayo dito sa amin, ha. Merong masayang puso. Pero halimbawa, wala pang naipon. Ano mo na yung naipon? Puro mga utang, puro mga bayad, puro mga ano. Pastor, kailangan ko pa ng isa pang contract. Pastor, kailangan ko pa magpa-extend. Pastor, nganon, yung buhay natin sa Korea, hindi habang buhay. Naintindihan? Darating din pala yung araw na ako rin, matatapos din dito. Meron din pala akong uwian, meron din pala akong pupuntahan. Pero yung lugar na yun ay, lugar ba na pwedeng makapagbigay ng kapahinga sa akin? Lugar ba na pwedeng makapagbigay ng kasiyahan sa akin? Kung hindi natin paghahandaan mula ngayon, yung buhay ko sa susunod ay pwedeng maging malungkot, pwedeng maging miserable. Itong hari, ngayon masaya. Tingnan po ninyo. Nung tayo ay nasa 20 years old, tingnan nyo po, alam nyo, ako po ay sobrang bata pa eh. Kasi when I count my age, international age, I am 28 years old. Bata po, no? Pero mukha na daw po akong mama eh. Kaya nasasaktan po talaga yung puso ko. Yung sabi ng asawa ko, sabi niya sa akin, hindi sabi niya sa akin ganito. Bakit ka nagkaganyan? Parang may tono eh. Ba't ka nagkaganyan?
Parang kinakantan ako ng ano yung anak. Nung kinasal tayo, hindi ka naman ganyan. Bakit ngayon ganyan ka na? Ano nangyari sa'yo? Kasi ako po ay tumaba ng 10 kilos eh. Kaya pagka tumatakbo ko, etong, ano po ba yung tao dito? Tuhod. Isang araw, na ano po yung tuhod ko eh, na hindi naman po na fracture, kumbaga, na ano lang, na injured lang. Hindi dahil sa ako ay nadapa or nadulas or ano. Dahil sa ako ay mabigat. Kasi nagsasakar po kami, tumatakbo, biglang, ang sakit. Ngayong kabataan natin, kasi mga bata pa naman po tayo lahat, di ba? Kung hindi natin alagaan yung kalusugan natin, after 10 years, after 20 years, kung ganun, agad mamamatay eh. Tama po ba? Pero hindi natin maiisip yun. Kasi bata pa tayo eh. Hindi pa tayo nakakaramdaman ng sakit. Pero halimbawa, sila Tita Eloisa, Tita Dali, ngayon medyo unti-unti may nararamdaman na po ba kayo? May nararamdaman na eh. Kaya ngayon, kailangan maingat na sa tamis, kailangan maingat na sa mamantika, kailangan maingat na sa mga pagkain. Tama po ba? Pero kami, hindi kami nag-ingat eh. Puro kami kain. Sige, ano bang kainin lahat ng mga gusto natin. Ano pa dyan? Yung, ano ba, yung liempo, tapos yung lechon, ang sarap yung mantika. Pero, hindi na pwede. Yung kape, kahit na gusto kong magkape, pero konting tiis muna. Tama po ba? Kasi ngayon, kailangan nang ingatan yung kalusugan eh. Pero, if we prepare this health 20 years ago, 30 years ago, we can prevent. Kung ganun, pwede bang mas magkaroon ng malakas na katawan, mas mahabang, alam niyo yung mga Koreano, meron po kaming tinatawag na Baekse Shida, ibig sabihin, 100 years. Halos karamihan ngayon, puro mga matatanda eh. Kaya sabi po ni Pastor Nam, kilala niyo po, di ba, si Pastor Nam nung last time dumating siya dito. Pupunta kami sa mga restaurant, nilalabas niyo yung senior ID niya, Pastor, para po saan yan? Wala bang discount dito? Kasi sa Pilipinas may 20% discount na pagka pumunta sa, sa mga restaurant. Wala bang discount dito? Opo, Pastor, wala po kasi kung may discount po dito sa Korea, lugi po yung Korea kasi ang puro tao dito, puro mga matatanda. Yung mga matatanda dito, puro mga dalaga, binata pa po sila. Hindi po pwede magkaroon ng discount yung mga matatanda dito kasi mahaba yung buhay nila. Pero sa Pilipinas, 65, senior na po ba? 60! Alam nyo, sa soccer po namin, 70 kasama po namin tumatakbo. Sa soccer. 70 years old. Kaya 60 ay, sa Korea actually, sobrang bata pa. 60, nagko-construction pa. Kaya, hindi pwedeng magbigay ng ganong benefit. What I want to share is, if we can prepare our future. Sino? The one who knows kung ano yung mahalaga ngayon. Ngayon, yung mahalaga pala sa akin ngayon ay, hindi yung buhay ko ngayon. Buhay na aking patutunguhan. What will happen to me after 10 years? After 20 years, siguro si Sister, nakalimutan yung pangalan, Cecil. Ngayon, dalaga pa. Sigurado, darating na araw na ako ay ikakasal. Darating po, di ba? Hindi ba darating? Dapat ngayon pa lang, kasi alam niyo, I will teach you one thing. I will share you one thing. Hindi tayo yung naghahabol. Kasi yung wise person, hinahanap nila yung valuable. So, kunyari, nasa akin yung mahalaga. Naintindihan mo yun? Nasa akin yung mahalaga, nasa akin yung expensive. Kung ganon, kahit ako hindi pumila doon, sila pipila sa akin eh. Tama po ba? Sa halimbawa, merong cellphone, iPhone at saka Oppo. Anong gusto mo? Syempre, iPhone eh. Di ba? Naintindihan nyo? Kaya yung mga tao, kanino pipila? Kaya iPhone kasi si iPhone yung mahalaga ngayon, si iPhone yung high-tech ngayon. Ganon din sa ating buhay. So where we have to invest is, hindi maghahanap. Kundi, sa akin, i-invest ko para ako ay maging mahalaga sa ibang tao eh. Naintindihan po ninyo? Ako rin, ikakasal din pala. Kung ganon, pag ako ikakasal, kailangan kong ihanda yung ganito. Tapos, ako manganganak. Tapos ako magaganito. Yung tao na pwedeng makapag-isip ng ganong future, ngayon pa lang, pwedeng ihanda. But,
what the Bible is telling, yung sa atin, 10 taon, 20 years, mukhang mahaba. Pero actually, sobrang bilis ng panahon. Ako nga nung nagsimula po ng KFC, binata pa. Ngayon, may asawa na. Tapos ngayon, may anak na. Tapos ngayon, may pangalawa na. Ang bilis naman ng panahon. Baka mamaya, may pangatlo na. We never know what will happen. Tama po ba? Malay ninyo, yung mga kasama natin kasi dito, puro mga dalaga dito Hindi natin alam, mamaya, Sister Sheb, magkaasawa na. Diba? Hindi natin alam What if kung merong ibinigay na tao yung Diyos? Sister, merong ganitong isang brother. Kung ganon. Opo, Pastor, kung siya po ay bigay ng Diyos para sa akin, I will accept this person. Hindi natin alam kung merong ganitong mangyari Halimbawa, kay Sister Nikki, pagka pumayat na konti siguro, kasi ngayon medyo pagka nag-exercise na. Nag-exercise na naman po ngayon kaso marami din po pasok. Kaya pagka nag-exercise na, eto. Kasi alam nyo po, nung isang araw dati, meron pong isang, pumunta dito Alam mo ba, Joshua, sabi niya sa akin, ako kasi, ang gusto ko talaga yung medyo chubby konti. Ay, ganun po ba? Oo, kasi ako, ayoko yung payat Ako gusto ko yung medyo may laman konti. Cute talaga. Ay, kung ganun, hindi natin alam. Kahit na hindi pala ako pumayat, meron din palang naghahanap sa akin. Hindi natin alam kung meron ganito, di ba? Halimbawa, si Isel. Si Isel, payat ngayon Malay ninyo, ako talaga gusto ko yung payat Malay ninyo, di ba? Meron mga gusto may payat, di ba? Talaga nga si Isel. Ang cute-cute talaga. Ilan taon na ba si Isel? Ay, bata pa pala si Isel. So, mag-aaral muna, magkatrabaho muna, no? So, hindi natin alam. Pero kung ngayon, pwede nating ihanda. Sigurado itong tao ay pwedeng pagpalain ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kayo ay pumunta sa langgam. Kasi sa kanila ay merong wisdom. Sino yung merong wisdom? Yung mga tao na pwedeng mag-isip para sa kanilang kinabukasan. Now, the question is, our thinking about our future. Kasi yung pag-iisip ng ating future, after 10 years, after 20 years, mukhang mahaba para sa atin, pero actually, ito ay sobrang iksi lang. Kung talagang pwede tayong makapag-isip for our long future, saan daw tayo mag-invest, sabi ng Panginoon? Hindi dito sa mundo, kundi saan? Sa langit. Kung ano ba yung gusto ng Panginoon para sa akin? Habang ako ay nabubuhay dito sa mundo, huwag kong hanapin, huwag kong puntahan, huwag kong habulin ang kayamanan na andito sa mundo. Kayamanan na nasa langit. Because yung kayamanan sa langit ay hindi pwedeng kumupas. Hindi pwedeng lumipas. Hindi pwedeng mawala. Yun ay everlasting life. But now the good news. Lahat po tayo nakarinig na po ng good news. Ano po ba itong good news na to? Yung good news na to ay yung langit na inihanda ng Diyos sa atin. Lahat po ba tayo, meron kasiguraduhan na ako ay pwede kang makapasok sa langit? Sister, meron kasiguraduhan? Parang hindi yata pwede si sister. Pwede ba makapasok? Pwede. Si Brother Jaja, pwede ba makapasok? Parang hindi yata Yes. Sister, pwede ba makapasok? Yes, we have this assurance Kaya alam po ninyo, yung Panginoon ay gusto niyang ituro sa atin yung halaga ng langit sa atin. Kasi yun ang tunay na kayamanan. Kanina, di ba, nag-share po ako sa inyo how to invest. Ako actually, wala po akong interest sa mga ganito kasi wala po akong pera talaga Pero, kaya lang po ako nagkaka-interest kasi recently, I have to help those who do exchange. Marami pong mga nagpapalit ngayon. Pero, mas mataas pa sa Google rate, mas mataas pa sa neighbor rate. Kaya kung meron pong mga gusto magpapalit po sa inyo, huwag niyo pong ilapit sa akin. Kasi matrabaho po yun Pero, makakatipid ka ng malaki. Naintindihan po ninyo? What I want to share is, merong iba't ibang paraan. Pwedeng change to dollar, invest sa gold, invest sa bahay, invest sa Merong iba't ibang paraan. Pinakamagandang investment, ano ba? Tsaka tulad po ng sinabi ko sa inyo,
Yung pera, meron po kong alam na bangko, pagka ilalagay nyo dito yung pera, buwan-buwan, tumutubo eh. Buwan-buwan. Without any condition, if you put your money into this bank, buwan-buwan. Gusto nyo pong malaman? PM is the key. Mamaya, after service, I will share you. So, kunyari, 0.10%. The more na malaki yung interest eh. Ako, ngayon lang po ako nakakita ng ganong bangko. Mabawat bangko merong mga ganong, kumbaga, benefits. Pero itong bangko, napakaganda. I will give you tip. Itong bangko, alam ninyong lahat. Alam nyo lang kung ano yung bangko, pero hindi po natin alam kung ano yung benefit ng bangko. Kaya kung gusto niyo po mamaya, kung wala po kayong pera, wag na po kayong magtanong kasi hindi natin malalagyan yung bangko. Kailangan malalagyan ng laman yung bangko eh. Kaya, kung merong laman, sabihin niyo po sa akin pwede po nating ilagay doon sa bangko po ninyo. And the thing is, you can do it online. You don't have to go to the bank. You can do it right away. Maganda o hindi? Maganda. Hindi natin sasabihin kay Sister Chris kasi Sister Chris pagka nalaman niya ito, talagang marami na siyang i-invest dito eh. Hindi ba? Ang investment natin ay sa langit. Isa lang pong bagay, tapos tatapusin ko. Yung Panginoon ay ibinigay niya sa atin yung langit. Ngayon, sino po ba yung naghahanap ng langit? Yung tao na nakakalam ng halaga ng langit. Tsaka kanina, sinabi ko, merong ganitong bangko, merong ganitong paraan. Sino po ba yung maghanap sa ganito? Yung tao na, alam nila yung ganitong halaga. Wow, maganda pala dito Wow, special pala dito Okay, isang halimbawa. Hindi naman po ito promotion kasi meron po akong ginagamit na balikbayan box. Di ba? Marami pong patala po ba kayo? Ako na-try ko na po iba't ibang box. Pero just recently, I'm using Allen Cargo. Hindi po ito promotion na. Allen Cargo. Ang reason is kasi meron silang isang mini box. So, isang malaking box, isang libreng mini box. Kaya tinanong ko, bakit merong ganito? Kasi bago pa lang daw sila. So, kumbaga, para sa promotion nila, they are giving benefit. Maganda o hindi? Maganda. Pero actually, almost lahat ng mga balikbayan box, almost same yung price eh. Shimano, Shibimano, almost same, di ba? Hindi ko alam kung ano yung difference. Pero later, naman ko, ito, mayroong isang mini box. So, para sa akin, kung magpapadala ko ng maraming gamit, ang gusto ko, itong si Alin. Naintindihan po ninyo? Kung alam ko yung halaga, I'm going to invest into this box. Meron din po mga remittance. Meron mga remittance, walang susuryo. Ano pang tawag sa English? Charge, okay. Walang charge. Kasi diba, kada padala may mga 8 nun po ba? Mga 8 nun. Dami ko nang nasi-share sa inyo Meron pong card sa Korea, ang tawag traveler card. Have you heard? Traveler card. Yung mga madalas balik-balik sa Pilipinas sa Korea, I will teach you this bank. Etong traveler card, lalagyan mo ng Korean money. Tama po ba? Pero pagka pumunta ka sa Philippines, kukuha ka ng pera, ATM, peso na kagad, without charge. Without charge. Di ba parang yung 8 nun, pagka nagano po, maganda eh. Kaya ako, nung nalaman ko, sige, I'm going to invest here. Kasi alam ko yung halaga eh. Maganda pala ito Nung nalaman ko meron ganito, maganda pala ito Ako po, last week, nung pumunta po ako sa province ng sa asawa ko, malayo eh. Ang mahal. Pero ako po, 50% discount. Kasi po ako disabled person. Ano pong tawag doon? PWD. Wow, ang ganda pala. Pagka sumakay ako ng Korean Air, 50% discount. Wow, ang ganda pala. Doon sumakay kami ng taxi, chonon lang. Kasi yung asawa ko buntis. Ang ganda pala Lahat kayo, mabuntis na po kayo. What I want to share is, the more we know about this value, the more na yung puso natin, gusto ko ito, gusto ko ito, gusto ko ito. Tama po ba? Yung Panginoon, gusto niyang ituro sa atin, yung langit, pinakamaganda sa atin. God already gave us itong langit.
Pero yung puso natin, wala dito sa langit eh. Saan tayo nag-invest? Dito sa mundo, dito after sa ating 10 years, after sa ating 20 years. Huwag kayong mag-invest yan. Bakit? Lilipas din yan. Ako, hindi ko po talaga maintindihan yung salitang lilipas din yan. Kasi nung nasa getting to know stage po kami ng asawa ko, sobra kaming, hello, honey, nasan ka na? Tapos, kaya itong asawa ko, nagugulat po recently. Ikaw, dati ang haba-haba ng reply mo sa akin, ngayon okay na lang. Nagbago ka na, ha? Ilang taon pa lang lumipas, nagbago ka na. How much more pagka 10 years na? Sabi nila, kasi ako, pagka nagte-text ako, lagi na ako nanghiti. Kaya sinasabihin ako ng mga kasama ko pagka nasa kata, lilipas din yan. Hindi. Sobra ko siya talaga gusto eh. Talagang nararamdaman ko, bigay ng Diyos tong taong to eh. Yeah, lilipas din yan. Noong mga 1 taon na, 2 taon na, yung ngiti ko na, hindi na ako napapangiti. Naiinis na ngayon. Buti na lang, wala yung asawa ko dito. Sakto, hindi niya malaman. Kaya, dati yung ngiti, ngayon inis na eh. Lilipas din pala yun. Wala nang spark. Yung spark ay naging yung kuryente na. So, alam niyo, lahat ng bagay dito sa mundo natin ay lilipas eh. Yung nararamdaman kong kasiyahan, yung nararamdaman ko na lahat ng bagay na to ay, itong feeling ko rin lumilipas. Itong bagay din lumilipas. But, itong kaharian ng Diyos ay hindi lumilipas. And God wants to introduce that salvation of Jesus Christ. Ano ba itong gospel ng Panginoon? Yung pag-ibig ng Diyos mismo. God is love. Kaya tayo nag-e-exist. Ako po, nung isang araw, sobrang nainis sa anak ko eh. Bigla-bigla nagigising. Kakaiba tong taong to. Tapos minsan hating gabi, biglang umiyak na malakas. Wow! Yung pala kinagat na ang lamok eh. Tindi talaga ng mga lamok na to. Kaya pagka madaling araw minsan, yung ginagawa ko sa loob ng kwarto, tagapatay na mga lamok. Nainis ako sobra. Minsan hindi makatulog na maayos. Pero every time na nakikita ko yung anak ko, sobrang cute. Masaya eh. Naintindihan niya, yun pala yung pag-ibig ng Diyos. Kaya pala yung Panginoon, gusto niyang i-express yung kanyang pag-ibig, He gave us freedom of choose. Sige, piliin ninyo. Ibinigay ng Diyos, hindi lang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, but also the tree of life. Kung ano yung pipiliin ninyo, sige. Pero ano yung pinili ng tao? Imbes na itong tree of life, itong puno ng knowledge of good and evil. Kaya di ba pumasok yung kasalanan? That's why man and God were separated. Pero kahit ganun pa man, yung kasalanan ay pumasok pa man, ang kabayaran ng kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan yung tao ay mamatay, pero dahil merong pag-ibig ng Diyos, hindi kayang patayin ng Diyos. Sige, bibigyan ko kayo another option. Freedom of choose. You can choose. This freedom of will. Bibigyan ko kayo ng kaligtasan. Ano ba yung pipiliin ninyo? Kaya kahit na nagkasala yung tao, pati itong kasalanan pala ay, grace is greater than sin. Amen? Kahit na gaano kalaki yung kasalanan, kahit na gaano kalaki yung katigasan ng ulo, pwedeng i-cover up ng pag-ibig. Kaya, ang Diyos ay nagbigay na naman another chance. Sige, ibibigay ko si Jesus sa inyo. Sino ba yung pipiliin ninyo? Si Jesus, lahat ng ating kasalanan ay inilipat sa Kanya. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Jesus ay, there should be someone who needs to die for our sins. Kaya si Jesus, nung siya ay naipako sa krus, naganap na. Now, there is a truth wherein lahat ng ating kasalanan ay nabayaran na, natapos na. Pero nasa atin ang decision if I'm going to accept or not. Simulan nang tinanggap ko si Jesus, doon ako ay binago ng Panginoon. Paano ako binago ng Panginoon? Mula sa pagiging makasalanan, matuwid. Pero nung nakita ko yung sarili ko, hindi naman ako naging matuwid. Nagkakasala pa rin ako. Gumagawa pa rin ako ng masama. Hanggang sa ating kamatayan,
We can never do good things hanggang sa ating kamatayan. Bakit? Tayo ay nature of sin. But one thing sure is, what Jesus did for us is forever. Yung ginawa ng Diyos para sa atin ay magpakailanman. Siyempre, I cannot tell you, pagka si Hayon lumaki, magiging mabuting bata yan. Ngayon pa lang laging nang bubugbog sa school. Siya pinakabata, pero pinakamalaki. Nakakatakot ito. Ganun siya Kaya sabi sa school, yung anak po ninyo, po konting turuan. Ganun po, opo, pasensya na po kayo. Wala pang 2 taon, 1 taon pa lang Kaya, itong anak ko ay, paano kaya pagka lumaki ito? Nakakatakot naman. Hanggang sa lumaki, siya rin talagang magkakamali. Diba? Siya ay matigasulo. Hindi natin maiwasan Pero, isang bagay na sigurado ay, ito ay anak ni Joshua Cho. Tama po ba? Tayo rin, hanggang sa mamatay, ang sigurado ay, what Jesus did for us is perfect and doesn't change. Kung ito ay nasa puso natin, meron tayong pag-asa na, pag ako ay mamatay man, pag ako man ay lumipas man yung oras at ako ay mawala dito, meron akong patutunguhan na lugar na kung saan I can enjoy, I can nourish what God has prepared for me. Kaya itong hinihanda ng Diyos, yung langit ay naway lagi nating ilagay sa ating puso. Amen? While we are living in this world, saan tayo mag-invest? Doon sa kaharian ng Diyos. Doon sa langit. Amen po ba? Ito pong bagay, pagka naging maliwanag sa ating puso, laging merong kasiyahan. Laging merong kagalakan. Okay po ba? Ganun din po sa ating buhay. Halimbawa, nung ako po ay yung asawa ko nagkaanak. Maraming mga iba't ibang naging problema din. Merong behind story. Yung behind story na yun ay merong si Hayon na sakit na tao dito, pwedeng maging negative yung hearing. So, nag-undergo for more than a week. Tapos, naging positive. Ibig sabihin, nakakarinig. Ngayon, kung isipin ko, sobrang saya. Tapos, nalaman ko, maraming mga iba't ibang mga bagay na para naging struggle. Pero lahat ng yun, okay lang. Bakit? Merong Hayon. Tama po ba? Sa atin din, ano man yung maging problema na meron tayo, walang problema kasi merong pinakadakilang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Si Kuya Jaja nanalo ng 1 milyong loto. Pero naalala mo, may utang ka pala sa kaibigan mo. 10K. Okay lang yan, nanalo naman ako ng loto Naintindihan nyo? Ay, na-aksidente yung tas kailangang malaki yung hospital bill. Okay lang yan, nanalo naman ako ng loto Naintindihan nyo? Lahat ng pinagdadaanan nating problema, okay lang. Why? Because there is a love of God that we receive. Meron pala akong patutunguhan. Isang Bibliang, tapusin po natin. Let's open our Bible. In the book of Romans, chapter 3. Basahin po na. Hindi po 3, chapter 8. Mula verse 31. Nakita po natin, ano ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sino ang kakampi natin? Kung ang Diyos ay kakampi natin. Next.
Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. So, alam niyo po ba ibig sabihin ng ipinagkait? Ipinagdamot. Kung meron kang mahalagang bagay, ayaw mong i-share kasi mahalaga to eh. Tama po ba? Pero God, hindi niya ipinagkait kahit daw si Jesus. Dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi niya ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Naiintindihan niyo po ba itong statement na to? Yung Diyos, ibinigay niya si Jesus, yung mga pangangailangan pa kaya natin. Naiintindihan po ninyo? Kotse nga, naibigay ni Manny Pacquiao, bike pa kaya? Naiintindihan niyo? Yung Diyos, binigay niya sa atin pinakadakila. Si Jesus, sikreto para makapunta sa langit. Lahat ibinigay niya sa atin. Kung ganun, ano man yung problema na meron tayo dito sa mundo na to ay, pwede nating ma-overcome. Bakit? Ibinigay na nga sa atin si Jesus eh. Amen? Next. Sino ang magsasakdaya sa anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Tsaka sino daw yung pwede maging against? Sino yung pwede maging laban sa atin? Sino yung pwede maging hatol sa atin? Eh yung judge ko eh, si Jesus, yung Panginoon. Ano ang sabi ng Diyos sa akin? Ikaw, Joshua, matuwid ka na ha? Amen. Ikaw, Joshua, mula ngayon, gagawin kitang mayor ng Incheon. Ako po, wala po akong alam sa politika eh. Hindi, ikaw yung mayor ng Incheon kung ganun. Pwede maging mayor o hindi? Pwede. Tsaka halimbawa, sabihin natin, si Brother Jaja, alam po ninyo, meron pong this time, naging committee member po ng Commission of Election, taga Myanmar. Nakita ko yung mga press conference niya, hindi siya marunong mag-Korean. Sabi ko sa sarili ko, bakit to ginawang, ano tawag dito? Committee? Hindi naman marunong mag-Korean. Myanmar po siya. Tapos alam niyo po ba si Jasmine Lee, dating congressman, ngayon wala na. I mean, wala na sa position. Pero dating congressman, pero Pilipino po siya. Na naging Korean citizen. Siya din. Siya, marunong siya mag-Korean, pero although hindi na po ganun ka-fluent, kasi galing sa Pinas. Pero kung siya yung itinayong congressman, kung ano congressman eh, kung siya itinawag ng committee, siya committee, tama po ba? Ganon din. Pero sino yung nagtawag sa atin bilang anak ng Diyos? Yung Panginoon eh. Sino ba yung pwedeng maging laban sa atin? Amen? Next. Sino ang hahatol? Si Yesu Cristo na namatay? Oo, yawang nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Next. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian ba? O ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng mga nasusulat, dahil sa iyo'y kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabibilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa ating umiibig. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Nobody can stop us. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin kahit daw yung kahirapan, kahubaran, kapigatian, pag-uusig. That's why we are more than conqueror. Tayo ay higit pa sa mga magtatagumpay. Why? That is the love of God. When we discover the love of God, the more we get closer to the Lord, the more we see, napakalaki pala ng pag-ibig ng Diyos. The more we get closer to the aircon, ang lamig. The more I get closer to the speaker, sobrang clear ng boses ha. The more we get closer to the Lord, the more we can see the love of God for us. Napakalaki pala ng pag-ibig ng Diyos. Ganun niyo na pala ako iniingatan. Ganito niya pala ako pinagpapala. Ganito niya pala ako. Pero kung malayo ako, ay parang ang hina ng speaker ha. Parang ang labo ha. Parang ang init ha. Siguro sa likod medyo mainit kasi malayo eh. Pero the more I get closer, the more I can feel yung lamig, yung boses, lahat po tayo. Naway makita natin itong halaga ng pag-ibig ng Diyos. Ibigay niya sa atin yung langit. Amen? Paghandaan po natin yung ating pagpunta sa langit. Hindi ko sinasabi yung paghandaan yung pagkamatay ha. Ibig sabihin, there is a great place, a good place
that God has given unto us. Kaya habang andito po tayo, magkaroon po tayo ng kasiyahan sa ating puso. Magkaroon po tayo ng kagalakan sa ating puso. Amen? Maraming salamat po at tapusin po natin hanggang dito.